Kabanata 28. Sino-sino sa Biblia? Sa kabanatang ito, ipakikilala ko sa iyo ang mga pangunahing tao na makakatagpo mo habang nagsisimula kang magbasa at mag-aral ng Biblia. Makakatulong ito sa iyo na mas maunawaan kung sino ang nasa Biblia. 28.1 Koponan ng Diyos. 28.1.1 Diyos. Nilikha ng Diyos ang lahat, kasama ka, ang lupa, at ang mga hayop. Iisa lamang ang tunay na Diyos. Ang ilan sa mga katangian ng Diyos ay kinabibilangan ng lahat ng alam at omniscient. Awit 147:5. Ipakita sa lahat ng dako sa lahat ng oras at sa lahat ng dako. Awit 139. Makapangyarihan sa lahat at makapangyarihan sa lahat. Si Jeremias 32:27. Hindi mababago at walang katapusan. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ang Diyos ay perpekto at banal at makatarungan. Ang Diyos ay pag-ibig at minamahal ka ng walang pasubali. Tinatanggal ng Diyos ang lahat ng takot dahil siya ay perpektong pag-ibig. Ibinibigay ng Diyos ang bawat isa sa atin. Alam niya ang kailangan natin bago pa man tayo magtanong. Ang Diyos ay hindi nakatali sa panahon. Alam niya ang simula at wakas. Alam ng Diyos ang lahat tungkol sa iyo, pati na ang iyong puso at iniisip. Gumawa ng paraan ang Diyos para mabuhay ka kasama niya habang buhay sa langit. Pinadala niya si Jesus para mamatay para sa iyo. Sa Biblia, ang Diyos ay may maraming pangalan at titulo, daan-daan, sa katunayan. Isipin ang mga ito bilang mga katangiang nagpapakita ng kanyang pagkatao. Narito ang ilang mga pangalan na tinawag siya, Yahweh o Panginoon. Genesis 2:4. Ama, Mateo 23:9. Manlilikha, Genesis 1:1. Makapangyarihan sa lahat, Apokalipsis 1:8. Ako, Exodo 3:14. Walang hanggan, Genesis 21:33. Basta, Gawa 22:14. Maawain, Jeremias 3:12. At kanlungan, Awit 91:2. Kapag nagbasa ka ng Biblia, alamin na ang Diyos ay kung sino ang sinasabi niyang siya ay, na ang Diyos ay maaaring gawin kung ano ang sinasabi niyang kaya niya at na ikaw ay kung sino ang sinabi ng Diyos na ikaw ay. Ang pag-iral ng Diyos ay halata. Walang sino man ang may dahilan para hindi ito mapagtanto. Narito kung paano ito ipinaliwanag ni Apostol Pablo. Alam nila ang katotohanan tungkol sa Diyos dahil ipinahayag niya ito sa kanila. Sapagkat mula nang likhain ang mundo, nakita na ng mga tao ang lupa at langit. Sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos, malinaw nilang nakikita ang kanyang di nakikitang mga katangian, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at banal na kalikasan. Kaya wala silang dahilan para hindi makilala ang Diyos. Mga Romano 1:19-20 New Living Translation. Maging ang langit ay nagpapahayag ng pag-iral ng Diyos. Walang nalikha ng hindi sinasadya. Ang lahat ay nilikha ng may lalang sa layunin. Ipinahahayag ng langit ang kaluwalhatian ng Diyos. Makikita sa kalawakan ang kanyang gawa. Araw-araw ay nagbubuhos sila ng pananalita. At gabi-gabi ay nagpapakita sila ng kaalaman. Walang pananalita o wika kung saan hindi naririnig ang kanilang tinig. Ang kanilang tinig ay lumabas sa buong lupa, ang kanilang mga salita hanggang sa wakas ng sanglibutan. Salmo 11:1-4. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Genesis 1:1. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ibig sabihin, nilikha ka sa larawan ng Diyos.
Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Sa larawan ng Diyos, nilikha niya siya. Lalaki at babae ay nilikha niya sila. Genesis 1:27. Iisa lamang ang tunay na Diyos. Ang Diyos ang una at ang huli at alam ang wakas mula sa simula. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Hari ng Israel at ng kaniyang manunubos, ang Panginoon ng mga hukbo, ako ang una at ako ang huli. At bukod sa akin ay walang Diyos. Sino ang katulad ko? Sinong tatawag at ipahahayag at iaayos sa akin mula ng aking itatag ang sinaunang bayan? Ipahayag nila ang mga bagay na darating at iyon ang mangyayari. Huwag matakot ni matakot. Hindi ba't matagal ko nang ipinahayag ito sa iyo at ipinakita? Kayo ang aking mga saksi. May Diyos pa ba bukod sa akin? Sa katunayan, wala. Wala akong kilala na ibang rock. Isayas 44:6-8. Ang Diyos ay makapangyarihan. Siya ang simula, ang Alpha at ang wakas, ang Omega. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na ngayon at noon at darating ang makapangyarihan sa lahat. Apokalipsis 1:8. Ang Diyos ay pag-ibig, katarungan, at katuwiran. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Unang Juan 4:8. Ngunit ang nagmamapuri ay magmapuri dito na siya'y may unawa at nakakakilala sa akin na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob, ng kahatulan at ng katuwiran sa lupa, sapagkat ako'y nalulugod sa mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Jeremias 24. 28.1.2. Jesus. Si Jesus ang pisikal na pagpapakita ng Diyos. Marami rin siyang pangalan sa Biblia na tumutulong sa atin na mas maunawaan siya. Si Jesus ay palaging umiiral dahil siya ay Diyos. Siya ay naroroon noong ang lahat ay nilikha. Sa katunayan, ang lahat ay nilikha sa pamamagitan niya. Mahal na mahal ka ng Diyos, kaya ipinadala niya si Jesus sa lupa bilang isang tao upang mamatay para sa iyong mga kasalanan. Ginawa niya iyon para mabuhay ka sa kawalang hanggan kasama niya sa langit. Si Jesus ay darating muli sa katapusan ng panahon ng kapighatian. Siya ay pisikal na mamamahala sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Siya ay tinutukoy bilang anak ng Diyos. Marcos 1:1. Salita Juan 1. Ako, si Juan 8:58. Kordero ng Diyos, si Juan 1:29. Mabuting Pastol, Juan 10:11. Ang daan at ang katotohanan at ang buhay, si Juan 14:6. Tinapay ng buhay, Juan 6:35. Liwanag ng mundo, Juan 8:12. Tagapagligtas, Lucas 2:11. Anghel ng Panginoon, Exodo 3. Komandante ng hukbo ng Panginoon, Josue 5:14. Mesiyas, Mateo 1:1. At si Kristo, si Juan 1:41. Si Jesus ay Diyos sa katawang tao. Umalis siya sa langit at sa lupa, nagpakumbaba. Pagkatapos ay namuhay siya ng masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Ipinaliwanag iyon ng apostol na si Pablo sa mga talatang ito. Taglayin ninyo ito sa inyong pag-iisip, na kay Kristo Jesus din, na nabubuhay sa anyo ng Diyos, ay hindi itinuring na ang pagkakapantay-pantay sa Diyos ay isang bagay na dapat panghawakan, kundi hinubad niya ang kaniyang sarili na kinuha ang anyo ng isang alipin na ginawa sa pagkakahawig ng mga lalaki. At palibhasay nasumpungan sa anyong tao,
Siya'y nagpakababa na naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Kaya't siya'y itinaas din ng Diyos at binigyan siya ng pangalang higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit, ng nangasa lupa at ng nasa ilalim ng lupa. At ang bawat dila ay dapat ipahayag na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Filipos 2:5-11. Sa mga talatang ito, sinabi ni Jesus na siya ang Kristo at siya ang Diyos. Nilapitan nga siya ng mga Hudyo at sinabi sa kaniya, "Hanggang kailan mo kami pagdududahan? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo sa amin ng malinaw." Sinagot sila ni Jesus, "Sinabi ko sa inyo at hindi kayo naniniwala. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ako at ang Ama ay iisa." Juan 10:24-25-30. Ibinahagi ni Propeta Isaias ang ilang pangalan ni Jesus sa talatang ito, sapagkat ipinanganak sa atin ang isang bata, isang anak na lalaki ang ibinigay sa atin, at nasa balikat niya ang gobyerno. Ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamangha-manghang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Isaias 9:6. Si Jesus ang salita ng Diyos. Siya ay palaging umiiral. Sa mga talatang ito, si Jesus ang nag-iisang anak ng Ama, ang salita ay naging laman. Sa pasimula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Gayon din sa pasimula, kasama ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Kung wala siya, walang nagawa na nagawa. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ang siyang ilaw ng mga tao. Siya ay nasa sanlibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Ang salita ay naging laman, at nanirahan sa gitna natin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng sa kaisa-isang anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Juan 1:1-4, 10:14. Si Jesus ay naroroon sa paglikha, at sa katunayan, sa pamamagitan ni Jesus na nilikha ang lahat ng bagay. Si Pablo na apostol ay nagsasalita tungkol kay Jesus sa mga talatang ito. Siya ang larawan ng di nakikitang Diyos, ang panganay sa lahat ng nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita, maging mga luklukan o mga paghahari o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. Siya ay bago ang lahat ng mga bagay, at sa kanya ang lahat ng mga bagay ay pinagsama-sama. Kolosas 1:15-17. Namuhay si Jesus ng perpekto, walang kasalanan na buhay na hindi mo magagawa. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, ikaw ay naligtas. Na nalalaman na kayo ay tinubos, hindi ng mga bagay na nasisira, ng pilak o ginto, mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, na gaya ng sa isang korderong walang dungis o dungis, ang dugo ni Kristo. Unang Pedro 1:18-19. Si Jesus ay namatay para sa iyong mga kasalanan at pagkatapos ay nabuhay na mag-uli. Si Pablo na apostol ang nagsasalita sa mga talatang ito at nagpapaliwanag ng mabuting balita. Ngayoy ipinahahayag ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na aking ipinangaral sa inyo, na inyong tinanggap naman, na dooy kayo'y naninindigan, na sa pamamagitan naman niya'y kayo'y naliligtas, kung inyong pinanghahawakang matibay ang salita na aking ipinangaral sa inyo, maliban kung kayo'y magsisampalataya. Walang kabuluhan,
Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking tinanggap naman, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, na siya'y inilibing, na siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan, at siya'y napakita kay Cefas, pagkatapos ay sa 12. Unang Korinto 15, 2-5. Si Jesus ay darating na muli upang maghari sa lupa. Ang kanyang kaharian ay mananatili magpakailanman. Nang magkagayoy sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung ang sinuman ay nagnanais na sumunod sa akin, ay tanggihan niya ang kaniyang sarili, pasanin ang kaniyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang anak ng tao ay darating sa kaluwalhatian ng kanyang ama kasama ng kanyang mga anghel, at pagkatapos ay igaganti niya ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa." Mateo 16, 24, 27. Ang ikapitong anghel ay humihip at sinundan ng malalakas na tinig sa langit na nagsasabi, "Ang kaharian ng sanglibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kaniyang Kristo. Siya ay maghahari magpakailanman." Apokalipsis 11:15. 28.1.3 Banal na Espiritu. Ang banal na espiritu ay ang espiritu ng Diyos na naroroon sa lupa. Ang espiritong ito ay nabubuhay sa loob ng mga mananampalataya na minarkahan sila bilang ganoon at tinutulungan silang makilala ang Diyos. Ang espiritong ito ay nag-iimpluwensya at kumikilos din sa mga hindi mananampalataya, palaging sinusubukang abutin sila ng biyaya ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng Panginoon. Pinalaya ka niya sa pagkaalipin ng kasalanan. Ngayon ang Panginoon ay ang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. Ikalawang Korinto 3:17. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu na maunawaan ang mga bagay ng Diyos. Sa katunayan, ang Espiritu Santo ay Espiritu ng Diyos at isip ni Kristo. Ipinaliwanag ito sa atin ng apostol na si Pablo sa mga talatang ito. Ngunit sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa isang misteryo, ang karunungan na nakatago na itinalaga ng Diyos bago pa ang mga sanglibutan para sa ating kaluwalhatian. Ngunit sa atin, inihayag sila ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng bagay, oo, ang malalalim na bagay ng Diyos. Sapagkat sino sa mga tao ang nakaalam ng mga bagay ng tao maliban sa espiritu ng tao na nasa kanya? Gayunpaman, walang nakakaalam ng mga bagay ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ngunit hindi natin tinanggap ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos, upang ating malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Ngunit nasa atin ang isip ni Kristo. Unang Korinto 2:7-10-12-16. Ang banal na espiritu ay nabubuhay sa loob ng bawat tao na naglagay ng kanilang pananampalataya kay Jesus. At kayo rin ay kasama kay Kristo nang inyong marinig ang mensahe ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Nang kayo'y magsisampalataya, kayo'y tinatakan sa Kanya ng isang tatak, ang ipinangakong Espiritu Santo, na siyang deposito na tumitiyak sa ating mana hanggang sa pagtubos ng mga pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng Kaniyang kaluwalhatian. Efeso 1:13-14 na New International Version. Hinahamon ng banal na espiritu ang mga hindi mananampalataya sa kanilang kasalanan. Sa kasulatang ito, si Jesus ang nagsasalita. Ang tagapayo ay ang banal na espiritu. Gayunmay sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, makabubuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang tagapayo ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung pupunta ako, ipapadala ko siya sa iyo. Pagdating niya, hahatulan niya ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, at tungkol sa paghatol.
tungkol sa kasalanan, dahil hindi sila naniniwala sa akin tungkol sa katuwiran, sapagkat ako ay pupunta sa aking Ama, at hindi na ninyo ako makikita, tungkol sa paghatol, sapagkat ang prinsipe ng mundong ito ay hinatulan na. Juan 16:7 hanggang 11. Ang Espiritu Santo na nabubuhay sa loob ng bawat mananampalataya ang siyang pumipigil sa pag-usbong ng kasamaan. Nang mangyari ang pagdagit at ang banal na espiritu ay inalis, na nagbigay daan sa isang makasalanan, ang Antikristo, na maihayag. Narito ang paglalarawan ni Pablo sa kaganapang iyon. Ngayon, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagtitipon sa Kaniya, huwag hayaang linlangin ka ng sinuman sa anumang paraan, sapagkat hindi mangyayari malibang dumating muna ang paghihimagsik at ang taong makasalanan ay mahahayag, ang anak ng kapahamakan, sapagkat gumagana na ang misteryo ng katampalasanan. Tanging may isang pumipigil ngayon hanggang sa siya ay maalis sa daan. Kung magkagayoy mahahayag ang tampalasan, napapatayin ng Panginoon sa pamamagitan ng hininga ng kaniyang bibig at lilipulin sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kaniyang pagparito. Ikalawang Tesalonika 2:1-3-7-8. 28.1.4 Trinidad. Hindi mo makikita ang terminong ito sa Biblia, ngunit ito ay madalas na ginagamit sa Kristiyano linggo, kaya gusto kong ipaliwanag ito dito. Ang Trinidad ay isang paraan upang ilarawan ang tatlong pangunahing paraan kung saan ipinakikita ng Diyos ang kanyang sarili, bilang Diyos, bilang si Jesus, at bilang banal na espiritu. Nakita mo akong nagpaliwanag na ang Diyos ay Diyos, si Jesus ay Diyos, at ang banal na espiritu ay Diyos. Mayroon lamang isang Diyos, hindi tatlong magkakaibang Diyos. Tandaan na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at kayang gawin ang anuman. Walang imposible sa Kanya. Maaari siyang magpakita kahit na gusto niya. Bilang isang espiritu, ang unang mga taga-Korinto 2:7-16. Bilang isang tao, Filipos 2:5-11. Bilang isang liwanag, ang Apokalipsis 21:23. Bilang isang nasusunog na palumpong, Exodo 3:2. O bilang isang haligi ng ulap, Exodo 13:21. Binabanggit ng mga kasulatang ito ang tatlong pagpapakita ng Diyos na nasa Trinidad, Diyos, Jesus, at Espiritu Santo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. Ikalawang Korinto 13:14. Lumapit sa kanila si Jesus at nagsalita sa kanila na nagsasabi, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa. Humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Mateo 28:18-19. Walang imposible sa Diyos, kaya't maaari siyang magpakita sa kanyang pinili. Sapagkat walang sinabi ang Diyos na imposible. Lucas 1:37. 28.2. Pangkat ni Satanas. 28.2.1 Satanas. Si Satanas ay isang nahulog na anghel, isang demonyo. Siya ay tinawag na dahil nahulog siya mula sa langit. Nawala ang kanyang makalangit na katayuan. Taliwas sa maaaring nabasa o nakita mo, si Satanas ay hindi kapatid ni Jesus. Hindi rin siya pula na may mga sungay, buntot, at pitchfork. Hindi rin si Satanas ang pinuno ng impyerno. Ang Diyos ang lumikha ng impyerno at may kapangyarihan at autoridad na hatulan ang isang tao sa impyerno. Si Satanas ay isang anghel na nilikha ng Diyos. Ang kanyang pangalan ay hindi palaging Satanas. Nilikha ng Diyos itong maluwalhati at napakagandang anghel na nagngangalang Lucifer, na namuno sa mga anghel at napakalapit sa Diyos.
Hinayaan ni Lucifer na pumasok sa kanyang buhay ang kasalanan ng kapalaluan at nagpasiya siyang maging katulad ng Diyos. Pagkatapos ay naglunsad siya ng paghihimagsik laban sa Diyos at nakumbinsi ang ikatlong bahagi ng mga anghel na sumama sa kanya. Itinapon siya ng Diyos mula sa langit patungo sa lupa kasama ang iba pang mga nahulog na anghel. Mula noon, siya ay nagdudulot ng kalituhan sa lupa at pinahihirapan ang sangkatauhan. Kilala natin si Lucifer bilang si Satanas. Kinamumuhian ni Satanas ang Diyos at sa gayon ang lahat ng iniibig ng Diyos. Ibig sabihin ay kinasusuklaman ka ni Satanas. Ayaw niyang makilala mo ang Diyos, maging mananampalataya o mabuhay ng walang hanggan sa langit. Nais niyang mabulag ka sa katotohanan at mahatulan ka sa kapareho niyang kapalaran, walang hanggan na hiwalay sa Diyos. Pagkatapos ng rapture, si Satanas ay patuloy naggagawa ng kalituhan sa mundo at kumbinsihin ang maraming tao na sundin siya at ang kanyang lingkod, ang Antikristo. Sa ikalawang pagdating ni Jesus, makulong si Satanas sa loob ng ilang panahon. Siya ay kakalagan muli malapit sa katapusan ng panahon ng milenyo bago ang kanyang huling paghatol. Kilala siya sa maraming pangalan sa Biblia, kalaban, unang Pedro 5:8, serpent, Genesis 3, diablo, Mateo 4, accuser, Apokalipsis 12:10, ama ng kasinungalingan, Juan 8:44, mamamatay tao, Juan 8:44, manlilinlang, Apokalipsis 12:9, at isang anghel ng liwanag, ikalawang Korinto 11:14. Si Lucifer ay isang anghel ng kerubin, isang pinuno ng mga anghel. Napakalapit din niya sa Diyos. Siya ay maganda at ito ay naging mapagmataas sa kanya. Siya ay nagkasala at itinapon sa lupa. Ang mga talatang ito ay isang paglalarawan kay Lucifer, ang pinahirang kerubin na sumasakop. Ikaw ay nasa Eden, ang hardin ng Diyos. Pinalamutian ka ng bawat mahalagang bato, ruby, topasyo, esmeralda, krisolito, onyx, jasper, sapiro, turkesa, at beryl. Ang gintong gawa ng mga tamburin at ng mga tubo ay nasa iyo. Sila ay inihanda sa araw na ikaw ay nilikha. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip. Pagkatapos, itinayo kita sa banal na bundok ng Diyos. Naglakad ka ng pataas at pababa sa gitna ng mga bato ng apoy. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Sa kasaganaan ng iyong komersyo, ang iyong loob ay napuno ng karahasan at ikaw ay nagkasala. Kaya't itinaboy kita bilang marumi mula sa bundok ng Diyos. Nilipol kita na tumatakip sa kerubin mula sa gitna ng mga batong apoy. Napataas ang iyong puso dahil sa iyong kagandahan. Iyong sinira ang iyong karunungan dahil sa iyong karilagan. Inihagis kita sa lupa. Ezekiel 28:13-17. Nais ni Lucifer na maging Diyos. Siya ang nagniningning. Ang ibig sabihin ng Sheol ay impyerno. Ikaw ay nahulog mula sa langit, nagniningning, anak ng bukang liwayway. Kayo'y naputol sa lupa na siyang nagpababa sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, aakyat ako sa langit. Itataas ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Ako ay uupo sa bundok ng kapulungan, sa dulong hilaga. Aakyat ako sa taas ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na katulad ng kataas-taasan. Gayon may ibababa ka sa Sheol, sa kalaliman ng hukay. Isayas 14:12-15. Naghimagsik si Lucifer laban sa Diyos at ang ikatlong bahagi ng mga anghel ay sumama sa kanya. Siya ay pinalayas mula sa langit bilang isang resulta. Sa mga talatang ito, siya ang dragon, ang diablo, at si Satanas. Ang mga anghel na sumama sa kanya ay tinutukoy bilang ang pangatlo
sa mga bituin na iginuhit ng dragon. Isa pang tanda ang nakita sa langit. Narito, isang malaking pulang dragon na may 7 ulo at 10 sungay, at sa kaniyang mga ulo ay 7 korona. Hinila ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis sa lupa. Nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Michael at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. Hindi sila nanaig. Wala nang nahanap na lugar para sa kanila sa langit. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, ang manlilinlang sa buong sanglibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama niya. Apokalipsis 12, 3-4, 7-9. Si Lucifer ay tinatawag na ngayon na Satanas at kasalukuyang Diyos ng mundong ito, ang lupa. Nililinlang niya ang lahat ng mga taong hindi naniniwala kay Jesus. Si Satanas, na siyang Diyos ng sanlibutang ito, ay binulag ang pag-iisip ng mga hindi naniniwala. Hindi nila makita ang maluwalhating liwanag ng mabuting balita. Hindi nila nauunawaan ang mensaheng ito tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang kawangis ng Diyos. 2 Korinto 4:4 na New Living Translation. Si Satanas ay igagapos sa loob ng 1,000 taon sa ikalawang pagparito ni Jesus. Sa sandaling muli si Satanas ay tinutukoy bilang ang dragon at ang Diablo. Nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, na nanlilinlang sa buong tinatahanang lupa, at ginapos siya sa loob ng 1,000 taon at inihagis siya sa kalaliman at isinara ito at tinatakan sa ibabaw niya upang hindi na dapat dayain pa ang mga bansa hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, dapat siyang palayain sa maikling panahon. Apokalipsis 21:1-3. Ang huling paghatol ni Satanas ay darating sa katapusan ng panahon ng milenyo. Muli siyang nakipagdigma laban sa Diyos. Gayunpaman, mabilis siyang natalo ng Diyos at itinapon sa lawa ng apoy. Sa talatang ito, si Satanas ay tinutukoy din bilang Diablo at ang halimaw ay ang Antikristo. At pagkatapos ng 1,000 taon, palalayain si Satanas mula sa kanyang bilangguan at lalabas siya upang dayain ang mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sina Gog at Magog, upang tipunin sila sa digmaan. Ang bilang ng mga ito ay parang buhangin sa dagat. Umakyat sila sa kalawakan ng lupa at pinalibutan ang kampo ng mga banal at ang minamahal na lungsod. Bumaba ang apoy mula sa langit, mula sa Diyos, at nilamon sila. Ang Diablo na dumaya sa kanila ay itinapon sa dagat-dagatang apoy at asupre, kung saan naroon din ang halimaw at ingbulaang propeta. Pahihirapan sila araw at gabi magpakailanman. Apokalipsis 20:7-10. 28.2.2 Antikristo. Ang ibig sabihin ng anti ay kabaligtaran, laban, at sa halip na. Ang taong ito ay kabaligtaran ni Kristo. Ang taong ito ay lalaban sa lahat ng bagay na para kay Kristo. Hindi ito ang pangalan ng tao, ngunit isang deskriptor ng kanilang karakter at layunin. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang Antikristo ay nakakuha ng kapangyarihan sa buong mundo pagkatapos ng pagdagit. Ang taong ito ay lingkod ni Satanas. Ang mga ito ay sinapian niya. Tandaan na si Satanas ay isang nahulog na anghel, isang demonyo, kaya maaari niyang sakupin ang mga tao. Ngayon, alalahanin ang lahat ng mga bagay na sinabi ko sa iyo tungkol kay Satanas. Ang Antikristo ang magiging lahat ng mga bagay na iyon. Ngunit hindi siya lilitaw,
hindi bababa sa hindi sa una. Iyan ay dahil ang Antikristo ay magiging dalubhasa sa panlilinlang at kasinungalingan tulad ni Satanas. Ang Antikristo ay magkakaroon ng kakayahang gumawa ng mga tanda at kababalaghan sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Satanas. Hihilingin niya ang mga tao na sambahin siya, tulad ng ginagawa ni Satanas. Gusto niyang sambahin mo siya sa halip na si Kristo. Sa kasamaang palad, karamihan sa planeta ay gagawin. Ang Antikristo ay ang pinuno ng mundo na nagpapatunay sa kasunduan sa kapayapaan sa Israel at sa kanyang mga kaaway. Iyan ang kaganapang magsisimula sa orasan sa 7 taong panahon ng kapighatian. Ang Antikristo ay makikipagtulungan ng malapit sa huwad na propeta at magtatatag ng isang pandaigdigang pamahalaan, ekonomiya at relihiyon. Ang Antikristo ay ang hayop at si Satanas ang dragon. Ibinigay ni Satanas ang kanyang awtoridad sa Antikristo. Ibig sabihin, ang Antikristo ay sinapian ni Satanas. Sinamba nila ang dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop, at sinamba nila ang hayop na sinasabi, sino ang katulad ng hayop? Sino ang kayang makipagdigma sa kanya? Narito ang karunungan. Ang may pangunawa ay kalkulahin niya ang bilang ng hayop sapagkat ito ay bilang ng isang tao. Apokalipsis 13:4-18. Ang Antikristo na siyang unang halimaw ay nakikipagtulungan ng malapit sa huwad na propeta na isa pang halimaw. Ang maling propeta ay ginagawang sambahin ng lupa ang Antikristo. Nakita ko ang isa pang halimaw na umaahon mula sa lupa. Siya ay may 2 sungay na parang kordero at nagsasalita siya na parang dragon. Ginamit niya ang lahat ng awtoridad ng unang halimaw sa kanyang presensya. Ginagawa niya ang lupa at ang mga naninirahan dito upang sambahin ang unang halimaw na ang nakamamatay na sugat ay gumaling. Apokalipsis 13:11-12. Ang Antikristo ay gumagawa ng isang kasunduan o tipan sa Israel na nagsisimula sa panahon ng kapighatian. Sa kasulatang ito, ang pinahiran ay si Jesus. Ang kasunduan ay para sa 7 taon na tinutukoy bilang 1 linggo. 3.5 taon sa kasunduan ay sinira niya ito sa pamamagitan ng paggawa ng kasuklam-suklam sa templo ng Israel na nagpatigil sa mga paghahain. Sa mga talatang ito, ang Antikristo ay ang prinsipe at siya. Pagkaraan ng 62 linggo, ang pinahiran ay ihihiwalay at hindi magkakaroon ng anuman. Ang mga tao ng prinsipe na darating ay wawasakin ang lungsod at ang santuwaryo. Ang wakas nito ay sa pamamagitan ng baha at ang digmaan ay magiging hanggang sa wakas. Natutukoy ang mga desolasyon. Makikipagtipan siya sa marami sa loob ng 1 linggo. Sa kalagitnaan ng linggo ay patigilin niya ang paghahain at ang paghahandog. Sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay darating ang isa na gumagawa ng paninira. At maging hanggang sa ganap na wakas. At ang tiyak na iyon, ang galit ay ibubuhos sa tiwangwang. Daniel 26:26-27. Ang Antikristo, siya sa mga talatang ito ay nilapastangan ang templo ng mga Hudyo na tinatawag na santuwaryo at ipinapahayag ang kanyang sarili na Diyos. Pagkatapos ay babalik siya sa kanyang lupain na may malaking kayamanan. Ang kanyang puso ay magiging laban sa banal na tipan. Kikilos siya at babalik sa sariling lupain. Siya'y babalik sa takdang panahon at darating sa timugan. Ngunit hindi ito mangyayari sa huling panahon gaya ng nangyari noong una. Sapagkat ang mga barko ng Kitim ay darating laban sa kanya, kaya't siya'y magdadalamhati at babalik at magngangalit laban sa banal na tipan at kikilos. Babalik pa nga siya at igalang ang mga tumalikod sa banal na tipan.
Ang mga hukbo ay tatayo sa kaniyang bahagi at kanilang lalapastanganin ang santuaryo. Sa makatuwid bagay ang kuta at aalisin ang palaging handog na susunugin. Kung magkagayoy itatatag nila ang kasuklam-suklam na nakakasira. Gagawin ng hari ang ayon sa kanyang kalooban. Itataas niya ang kaniyang sarili at dadakilain ang kaniyang sarili sa ibabaw ng bawat Diyos at magsasalita ng mga kagilagilalas na bagay laban sa Diyos ng mga Diyos. Siya ay uunlad hanggang sa maganap ang galit, sapagkat ang itinakda ay gagawin. Daniel 11:28 hanggang 31:36. Ang Antikristo na siyang halimaw ay tinalo ni Jesus sa ikalawang pagparito ni Jesus. Siya ay itinapon sa lawa ng apoy. Nahuli ang halimaw at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa kaniyang paningin, na ginamit niya sa pagdaya sa mga tumanggap ng tanda ng halimaw at sa mga sumasamba sa kaniyang larawan. Ang dalawang ito ay itinapon na buhay sa lawa ng apoy na nagniningas sa asupre. Apokalipsis 11:20. 28.23 Huwad na propeta. Tulad ng Antikristo ay kabaligtaran ni Kristo, ang isang huwad na propeta ay kabaligtaran ng isang propeta. Sa halip na kumatawan sa Diyos at ipaalam ang kalooban ng Diyos sa mga tao, ang isang huwad na propeta ay kumakatawan kay Satanas at ipinapahayag ang kalooban ni Satanas sa mga tao. Lumilitaw ang maling propeta bilang pinuno ng relihiyon sa mundo pagkatapos ng pagdagit. Ang taong ito ay magtatatag ng isang relihiyon sa mundo at hihilingin sa lahat na sumamba sa Antikristo. Karamihan sa planeta ay gagawin iyon ng eksakto. Magagawa niyang makumbinsi ang napakaraming tao dahil makakagawa siya ng mga tanda at kababalaghan. Tandaan na naglilingkod siya kay Satanas at isang lobo na nakadamit ng tupa. Huwag sumali sa pagsamba na ito. Ang sinumang gagawa ay pipili kay Satanas at mamarkahan bilang pag-aari niya. Ang huwad na propeta na isa pang halimaw ay nagsasalita para kay Satanas na siyang dragon. Ibig sabihin, sasapian din siya ni Satanas tulad ng Antikristo. Nakita ko ang isa pang halimaw na umaahon mula sa lupa. Siya ay may dalawang sungay na parang kordero at nagsasalita siya na parang dragon. Apokalipsis 13:11. Ang huwad na propeta na siya sa kasulatang ito ay nagtatag ng isang relihiyon sa mundo upang sambahin ang Antikristo. Nagagawa niyang magpaulan ng apoy mula sa langit. Ang Antikristo ay ang unang halimaw at ang halimaw. Ginamit niya ang lahat ng awtoridad ng unang halimaw sa kanyang presensya. Ginagawa niya ang lupa at ang mga naninirahan dito upang sambahin ang unang halimaw, na ang nakamamatay na sugat ay gumaling. Gumagawa siya ng mga dakilang tanda na nagpababa pa nga ng apoy mula sa langit patungo sa lupa sa paningin ng mga tao. Nililinlang niya ang aking sariling mga tao na naninirahan sa lupa dahil sa mga tanda na ipinagkaloob sa kanya na gawin sa harap ng halimaw na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng larawan sa hayop na may sugat sa tabak at nabuhay. Pinagkalooban siya na bigyan ito ng hininga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita at mapapatay ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng halimaw. Ang lahat, ang maliliit at ang malalaki, ang mayaman at ang dukha, at ang malaya at ang alipin ay bigyan ng mga marka sa kanilang kanang kamay o sa kanilang mga noo, at na walang sino man ang makakabili o makakapagbenta maliban kung mayroon siyang markang iyon na siyang pangalan ng halimaw o bilang ng kanyang pangalan. Apokalipsis 13:12 hanggang 17. Ang huwad na propeta ay tinalo ni Jesus
sa ikalawang pagdating ni Jesus. Siya ay itinapon sa lawa ng apoy kasama ng halimaw na siyang Antikristo. Nahuli ang halimaw at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa kaniyang paningin na ginamit niya sa pagdaya sa mga tumanggap ng tanda ng halimaw at sa mga sumasamba sa kaniyang larawan. Ang dalawang ito ay itinapon na buhay sa lawa ng apoy na nagniningas sa asupre. Apokalipsis 19:20. 28.3 Mga tao. 28.3.1 Lalaki. Ang mga tao ay nilikha sa mismong larawan ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang unang tao, si Adan. Pagkatapos ay nilikha niya si Eva mula sa isa sa mga tadyang ni Adan upang maging kanyang katulong at kasama. Bawat isa sa atin ay katangi-tangi at kahanga-hangang ginawa ng Diyos. Alam kong taliwas ito sa sinasabi sa iyo ng siyensya at sa natutunan mo sa paaralan. Hindi ka nag-evolve mula sa isang unggoy, isang primate o anumang bagay para sa bagay na iyon. Iyan ay isang purong demonyong kasinungalingan mula mismo kay Satanas. Ayaw ni Satanas na malaman mo kung gaano ka ka-espesyal sa Diyos. Kaya nag-imbento siya ng teorya ng ebolusyon para linlangin ka. Alam mo na may dahilan na ang teorya, pagkatapos ng 160 taon na halaga ng pananaliksik, ay hindi pa rin napatunayan. Ito ay dahil ito ay isang kasinungalingan. Nilikha tayo ng Diyos sa sinapupunan ng ating ina. Bago tayo nilikha ng Diyos, kilala na niya tayo. Iyan ay isang malaking misteryo sa akin, ngunit nagbibigay din sa akin ng ginhawa at kapayapaan. Sa kasamaang palad, ang tao ay likas na makasalanan at hiwalay sa Diyos dahil dito. Tayo ay nilikha sa larawan ng Diyos bilang lalaki at babae. Sinabi ng Diyos, "Gawin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Magkaroon nawa sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na umuusad sa ibabaw ng lupa." Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Sa larawan ng Diyos nilikha niya siya. Lalaki at babae ay nilikha niya sila. Genesis 1:26-27. Pinagsama-sama tayo ng Diyos sa sinapupunan ng ating ina. Bawat isa sa atin ay natatanging ginawa. Panginoon, siniyasat mo ako at nakikilala mo ako dahil nabuo mo ang aking kaloob-looban. Pinagsama mo ako sa sinapupunan ng aking ina. Ako ay magpapasalamat sa iyo sapagkat ako ay kakilakilabot at kamangha-mangha na ginawa. Kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Alam na alam iyon ng aking kaluluwa. Ang aking katawan ay hindi lingid sa iyo nang ako'y ginawa sa lihim na pinagtagpi sa kalaliman ng lupa. Nakita ng iyong mga mata ang aking katawan. Sa iyong aklat ay nasusulat silang lahat. Ang mga araw na itinakda sa akin nang wala pa sa kanila. Napakahalaga sa akin ng iyong mga iniisip, Diyos. Gaano kalawak ang kanilang kabuuan. Awit 139, 1:13-17. Kilala na tayo ng Diyos bago pa man tayo ipinaglihi. Ngayon ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, bago kita inanyuan sa bahay bata, nakilala kita. Jeremias 1:4-5. Tayo ay makasalanan at hiwalay sa Diyos. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi umikli, na hindi makapagligtas. Hindi man mapurol ang kanyang tenga, na hindi nito marinig. Ngunit ang inyong mga kasamaan ang naghihiwalay sa inyo at sa inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay nagtago ng kanyang mukha sa inyo upang hindi niya marinig. Isayas 50:1-2. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga Romano
23. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. Unang Juan 1:8-10. 28.3.2 Israel. Tinutukoy ng Israel ang parehong grupo ng mga tao, ang mga Israelita, at isang bansa. Sa Biblia, sila ay tinutukoy bilang mga pinili ng Diyos. Alam kong kakaiba iyon at parang may mga paborito ang Diyos. Hindi ganyan ang dapat mong tingnan dahil ang Diyos ay walang mga paborito, Roma 2:11. Nilikha ng Diyos ang bawat isa sa atin at minamahal ang bawat isa sa atin ng walang kondisyon. Kung may isang tao lamang, si Jesus ay namatay para lamang sa isang taong iyon. Ganyan niya kamahal ang bawat isa sa atin. Nilikha din ng Diyos ang bawat isa sa atin upang matupad ang isang tiyak na layunin. Ganyan mo dapat tingnan ang Israel. Pinili sila ng Diyos para sa isang tiyak na layunin. Pinili ng Diyos ang isang grupo ng mga tao na maaaring ihiwalay sa iba sa mundo. Mga taong maaaring maging halimbawa ng pananampalataya sa lahat. Mga taong maaaring ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian para makita ng buong mundo. Upang maliwanagan ang isang madilim na silid, kailangan mo ng lampara. Isipin ang lupa at ang lahat ng mga tao dito bilang ang madilim na silid at isipin ang Israel bilang ang unang lampara. Marami kang mababasa tungkol sa Israel sa Biblia. Matututo ka sa kung ano ang kanilang ginawang tama at sa lahat ng maraming bagay na nagawa din nilang mali. Makikita mo rin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan nila. Na hindi sila pinabayaan ng Diyos, katulad ng hindi kanya pinabayaan. Ang lahat ng pinahintulutan at hahayaan niyang mangyari sa Israel ay para sa kanilang kapakinabangan, para mas mapalapit sila sa Diyos. Pagkatapos ng rapture, kikilalanin ng Israel si Jesus bilang tagapagligtas at magpapadala ng mga misyonero sa mundo upang ipangaral ang Ebanghelyo. Maaari mong isipin na ang pangalang Israel ay nagmula sa pangalan ng isang sinaunang bansa na bumangon, bumagsak, at bumangon muli. Habang nangyari iyon sa mga Hudyo, ang pangalang Israel ay nagmula sa isang lalaki. Nagsimula ito kay Abraham at sa anak niya sa asawa niyang si Sarah, si Isaac. Sinabi ng Diyos na pagpapalain niya si Abraham at pararamihin ang kanyang binhi sa pamamagitan ni Isaac. Si Isaac ay nagkaroon ng 2 anak, sina Jacob at Esau. Nagpatuloy ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Jacob. Nalaman natin sa Biblia na pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Jacob ng Israel. Ginawa ito ng Diyos upang ipahiwatig ang isang malaking pagbabago kay Jacob. Si Jacob ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa ibang tao at nagtagumpay. Si Jacob o Israel ay may 12 anak na lalaki kung saan nagmula ang 12 tribo ng Israel. Ang Israel ay pinili ng Diyos. Nagsimula ang bansa kay Abraham na tinatawag dito na Abram. Nalaman natin na nilayon ng Diyos na pagpalain ang mundo sa pamamagitan ng Israel. Sinabi nga ng Panginoon kay Abram, "Iwan mo ang iyong lupain at ang iyong mga kamag-anak at ang bahay ng iyong ama at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang dakilang bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Magiging blessing ka. Pagpapalain ko ang mga nagpapala sa iyo at susumpain ko ang humahamak sa iyo. Lahat ng pamilya sa mundo ay pagpapalain sa pamamagitan mo." Genesis 12:1-3.
Nangako rin ang Diyos ng tiyak na lupain kay Abram at sa mga Israelita. Nang araw na yaon ay nakipagtipan ang Panginoon kay Abram na sinasabi, "Ibinigay ko ang lupaing ito sa iyong binhi, mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog, ang ilog ng Euphrates." Genesis 15:18. Pinili ang Israel dahil mahal sila ng Diyos at tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Tinubos sila ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Sa mga talatang ito, ang Israel ay ang banal na tao. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan kay Yahweh na iyong Diyos. Pinili ka ni Yahweh na iyong Diyos upang maging isang bayan para sa kanyang sariling pag-aari, higit sa lahat ng mga tao na nasa ibabaw ng lupa. Hindi itinalaga ni Yahweh ang kanyang pag-ibig sa iyo o pinili ka, sapagkat ikaw ay higit sa bilang kaysa sa alinmang mga tao. Sapagkat ikaw ang pinakakaunti sa lahat ng mga tao. Ngunit sapagkat iniibig kayo ng Panginoon, at sapagkat ibig niyang tuparin ang sumpa na kaniyang isinumpa sa inyong mga magulang, inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Faraon na hari sa Ehipto. Alam mo nga na si Yahweh na iyong Diyos mismo ay Diyos, ang tapat na Diyos na tumutupad ng tipan at pag-ibig sa 1,000 salinlahi sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad sa Kanyang mga utos. Deuteronomio 7:6-9. Ang lahat ng nangyari sa Israel ay isang halimbawa para sa atin. Sa mga talatang ito, ang Israel ay tinutukoy bilang ating mga ama. Ngayon ay hindi ko ibig na hindi ninyo malaman, mga kapatid, na ang ating mga ninuno ay lahat ay nasa ilalim ng alapaap at lahat ay nagdaan sa dagat. Gayunpaman, sa karamihan sa kanila, ang Diyos ay hindi nalulugod sapagkat sila ay nabagsak sa ilang. Ang mga bagay na ito ay naging mga halimbawa sa atin, sa layuning huwag tayong magnanasa sa masasamang bagay na gaya rin nila. Huwag maging mga sumasamba sa Diyos-Diyusan gaya ng ilan sa kanila, gaya ng nasusulat na upo ang mga tao upang kumain at uminom at tumindig upang maglaro. Huwag tayong gumawa ng sexual na imoralidad gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, at sa isang araw ay 23,000 ang nabuwal. Huwag nating subukin si Kristo gaya ng sinubok ng ilan sa kanila at napahamak sa pamamagitan ng mga ahas. Huwag kayong magreklamo gaya ng ilan sa kanila na nagbulong-bulungan at namatay sa pamamagitan ng maninira. Ngayon ang lahat ng mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa, at sila ay isinulat sa ating paalaala na kung saan ang mga katapusan ng mga panahon ay dumating. Unang Korinto 10:1-5-11. Ang Israel ay isang liwanag sa mga bansa dahil ang Israel ay nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Makinig, mga isla, sa akin. Makinig, kayong mga bayan. Mula sa malayo, tinawag ako ni Yahweh mula sa bahay bata. Mula sa loob ng aking ina, binanggit niya ang aking pangalan. Sinabi niya sa akin, "Ikaw ay aking lingkod, Israel, na kung saan ako ay luluwalhatiin." Sa katunayan, sinabi niya, "Napakagaan ng bagay na ikaw ay maging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ni Jacob at upang ibalik ang naingatan ng Israel. Ibibigay din kita bilang isang liwanag sa mga bansa, upang ikaw ay maging aking kaligtasan hanggang sa dulo ng mundo." Isayas 49:1-3-6. Sa panahon ng kapighatian, 144,000 Israelita ang pinili ng Diyos upang ipangaral ang Ebanghelyo. Napakarami ang naligtas bilang resulta. Nakita ko ang isa pang anghel na umaakyat mula sa pagsikat ng araw na may tatak ng buhay na Diyos. Siya'y sumigaw ng malakas na tinig sa 4 na anghel na pinagkalooban
upang ipahamak ang lupa at ang dagat na sinasabi, huwag ninyong saktan ang lupa, ang dagat o ang mga puno hanggang sa aming matatakan ang mga alipin ng ating Diyos sa kanilang mga noo. Narinig ko ang bilang ng mga natatakan, 144,000 na natatakan mula sa bawat lipi ng mga anak ni Israel. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito, ang isang malaking karamihan na hindi mabilang ng sinoman mula sa bawat bansa at sa lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika na nakatayo sa harap ng luklukan at sa harap ng kordero na nakadamit ng mapuputing damit na may mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay. Sila'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, ang kaligtasan ay sa ating Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. Sinabi niya sa akin, ito ang mga nanggaling sa malaking pagdurusa. Hinugasan nila ang kanilang mga damit at pinaputiya yung mga ito sa dugo ng kordero. Apokalipsis 7, 2-4, 9-10, 14. 28.3.3 Judge. Marami kang makikita sa terminong ito sa lumang tipan. Ito ay tumutukoy sa isang taong inilagay ng Diyos upang hatulan ang mga gawain ng mga Israelita. Matapos iligtas ni Moises ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto, wala silang anumang formal na pinuno tulad ng isang hari. Matapos mamatay si Moises at pagkatapos si Josue, pumili ang Diyos ng iba para hatulan ang kanyang bayan. Ipinasya ng mga hukom kung ano ang tama at mali para sa mga Israelita. Isipin mo sila bilang mga tagapayo sa mga tao. Sila ay pinili ng Diyos. Ang ilan sa mga kilalang hukom ay sina Samson at Judith. Inatasan ng Diyos ang mga hukom sa pagdinig ng mga kaso at paghatol ng matuwid. Sa mga talatang ito, ang Diyos ang nagsasalita kay Moises. Kumuha kayo ng matatalinong tao na may pangunawa na iginagalang sa inyong mga tribo at gagawin ko silang mga pinuno sa inyo. Sa gayoy kinuha ko ang mga pinuno ng inyong mga lipi, matalino at iginagalang na mga lalaki. At ginawa ko silang mga pinuno sa inyo, mga kapitan ng libo-libo, mga kapitan ng daan-daan, mga kapitan ng 50, mga kapitan ng 10, at mga pinuno ayon sa inyong mga lipi. Aking iniutos ang inyong mga hukom ng panahong yaon na aking sinasabi, dinggin ninyo ang mga usapin sa pagitan ng inyong mga kapatid at humatol kayo ng matuwid sa pagitan ng tao at ng kaniyang kapatid at ng dayuhan na nakikipamayan sa kaniya. Hindi ka dapat magpakita ng pagtatangi sa paghatol. Iyong maririnig ang maliit at ang malalaki. Huwag kang matakot sa mukha ng tao sapagkat ang paghatol ay sa Diyos. Ang kaso na napakahirap para sa iyo, dalhin mo sa akin at aking diringgin. Deuteronomio 1:13-15-17. Nang mamatay si Josue, tumalikod ang mga tao sa Diyos at dinidisiplina sila ng Diyos. Nang humingi ng tulong ang mga tao sa Diyos, nagbangon siya ng mga hukom upang iligtas sila. Si Josue na anak ni Nun, na lingkod ng Panginoon, ay namatay na may 110 taon. Pagkatapos ng buong lahing yaon ay mapisan sa kanilang mga magulang, isa pang salin ng lahi ang bumangon pagkatapos nila na hindi nakakilala sa Panginoon ni sa gawa na kaniyang ginawa para sa Israel. Ang mga anak ni Israel ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal. At kanilang iniwan ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto at sumunod sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot nila at yumukod sa kanila. At kanilang minungkahi si Yahweh sa galit. Nag-alab ang galit ni Yahweh laban sa Israel at ibinigay niya sila sa mga kamay ng mga mandarambong na nanakawan sa kanila. Ipinagbili niya sila sa kamay ng kanilang mga kaaway sa palibot upang hindi na sila makatayo sa harap ng kanilang mga kaaway. Saan man sila lumabas,
Ang kamay ng Panginoon ay laban sa kanila para sa kasamaan, gaya ng sinalita ng Panginoon at gaya ng isinumpa ng Panginoon sa kanila. At sila ay lubhang nababalisa. Ang Panginoon ay nagbangon ng mga hukom na nagligtas sa kanila sa kamay ng nagsisisamsam sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinggan ang kanilang mga hukom, sapagkat sila'y nagpatutot sa ibang mga Diyos at yumukod sa kanila. Mabilis silang tumalikod sa daan na nilakaran ng kanilang mga ama, na sumusunod sa mga utos ni Yahweh. Hindi nila ginawa iyon. Nang ang Panginoon ay magbangon ng mga hukom para sa kanila, ang Panginoon nga ay sumasa hukom at iniligtas sila sa kamay ng kanilang mga kaaway sa lahat ng mga araw ng hukom. Sapagkat nalungkot si Yahweh dahil sa kanilang pagdaing dahil sa mga umaapi sa kanila at bumabagabag sa kanila. Mga Hukom 2, 8, 10 hanggang 12, 14 hanggang 18. 28.3.4 Propeta. Ang propeta ay isang taong direktang kinausap ng Diyos at sa pamamagitan nito, ipinaalam nila ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Hinulaan din nila ang mga mangyayari sa hinaharap. Tinuruan nila ang mga tao sa kasulatan. Nagsagawa rin sila ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Pagkatapos ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ipinangaral din nila ang Ebanghelyo. Ang buong Biblia ay isinulat ng mga propeta ng Diyos. Sinasabi sa atin ng Biblia na ginamit ng Diyos ang mga propeta hanggang kay Juan Bautista. Si Juan ang propeta na inihula ni Malakias na lilitaw bago ang unang pagparito ni Jesus. Nakikita natin na pinatunayan ni Jesus ang sinabi ni Malakias sa 11 kabanata ng Mateo. Ang Diyos ngayon ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Ang susunod na pagpapakita ng mga propeta ay sa panahon ng kapighatian. Dalawang saksi na mga propeta ng Diyos ang mga ngaral ng Ebanghelyo at magsasagawa ng mga himala mula sa Jerusalem. Sa talatang ito, makikita natin na ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Ang Diyos, na noong nakaraan ay nagsalita sa mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta sa maraming pagkakataon at sa iba't ibang paraan. Mga Hebreo 1:1. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propetang sumulat ng Biblia. Inilarawan ni Apostol Pablo ang kasulatan sa mga talatang ito. Ang mga banal na kasulatan na makapagpaparunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya na nasa kay Kristo Jesus. Ang bawat kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagtuturo sa katuwiran upang ang bawat tao na nauukol sa Diyos ay maging ganap na lubusang nasangkapan sa bawat mabuting gawa. Pangalawang Timoteo 3:15 hanggang 17. Ang mga propeta ay hinuhulaan ang hinaharap dahil inihayag ito ng Diyos sa kanila. Dinggin ninyo ang salitang ito na sinalita ng Panginoon laban sa inyo, mga anak ni Israel, laban sa buong angkan na aking iniahon mula sa lupain ng Ehipto, na sinasabi, pinili ko lamang kayo sa lahat ng mga angkan sa lupa, kaya't parurusahan kita sa lahat ng iyong mga kasalanan. Tumutunog ba ang alarma ng trumpeta sa isang lungsod nang hindi natatakot ang mga tao? Nangyayari ba ang kasamaan sa isang lungsod at hindi ginawa ni Yahweh? Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, malibang ipahayag niya ang kaniyang lihim sa kaniyang mga lingkod na mga propeta. Amos 3:1 hanggang 2, 6 hanggang 7. Ang mga propeta ay nangangaral ng salita ng Diyos at nakakagawa ng mga tanda at kababalaghan dahil sa kanilang malapit na kaugnayan sa Diyos. Si Jesus ang nagsasalita sa mga talatang ito. Sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanglibutan at ipangaral ninyo ang mabuting balita sa buong sangnilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit siya na hindi naniniwala
ay hahatulan. Ang mga tandang ito ay sasamahan ng mga naniniwala. Sa aking pangalan ay magpapalayas sila ng mga demonyo. Magsasalita sila gamit ang mga bagong wika. Sila ay kukuha ng mga ahas. At kung uminom sila ng anumang nakamamatay na bagay, hindi ito makakasakit sa kanila sa anumang paraan. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay gagaling. Kaya't ang Panginoon, pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ay itinaas sa langit at naupo sa kanan ng Diyos. Sila'y nagsialis at nagsipangaral sa lahat ng dako. Ang Panginoon ay gumagawang kasama nila at pinatutunayan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kasunod. Marcos 16:15-20. Sinabi ng Diyos na ipapadala niya si Elias na propeta bago ang araw ng Panginoon. Ito ang araw na ipinahayag ng Antikristo ang kanyang sarili na Diyos sa templo ng Diyos. Nangyayari ito 3.5 taon sa panahon ng kapighatian. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Malakias 4:5. Sinabi sa atin ni Jesus na si Juan Bautista ang pinakadakilang propeta at si Elias na darating. Ang mga propeta ay nagpropesiya hanggang kay Juan Bautista. Si Jesus ang nagsasalita dito. Pero bakit ka lumabas? Para makakita ng propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo, at higit pa sa isang propeta. Sapagkat ito siya na tungkol sa kaniya ay nasusulat, narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong muka, na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa mga ipinanganak ng mga babae ay walang bumangon na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakamaliit sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa sa kanya. Mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay dumaranas ng karahasan at kinukuha ito ng mga marahas sa pamamagitan ng puwersa. Sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan ay nanghula hanggang kay Juan. Kung nais mong tanggapin ito ay si Elias na darating. Mateo 11:9-14. Ngayon, ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ni Jesus sa halip na ibang mga propeta. Si Jesus ay anak ng Diyos. Ang Diyos na nang una ay nagsalita sa mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta sa maraming panahon at sa iba't ibang paraan, sa katapusan ng mga araw na ito ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kaniyang anak, na kaniyang hinirang na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya ay ginawa niya ang mga sanglibutan. Mga Hebreo 1:1-2. Magkakaroon ng 2 propeta sa panahon ng kapighatian na manghuhula sa loob ng 3.5 taon. Ginagawa nila ito sa unang kalahati ng panahon ng kapighatian, bago ipahayag ng Antikristo ang kanyang sarili na Diyos. Ang Diyos ang nagsasalita dito, bibigyan ko ng kapangyarihan ang aking 2 saksi, at sila'y manghuhula ng 1,260 araw na nakadamit ng kayong magaspang. Apokalipsis 11:3. 28.35 Pariseo at Saduceo. Ang mga Pariseo at Saduceo ay mga grupo ng pamumuno ng relihiyon na naroroon sa panahon ng ministeryo ni Jesus sa lupa. Maaari mo ring makita ang mga katagang eskriba, punong saserdote o mataas na saserdote. Ang mga Pariseo ay kilala sa kanilang mahigpit na pagsunod sa batas ng Diyos kapwa nakasulat at pasalita. Ang mga Saduceo ay mga mataas na saserdote at mga aristokrata at sumusunod lamang sa nakasulat na batas. Ang 2 grupo ay bihasa sa kasulatan at sa batas. Ang kanilang pangangailangang makamit ang kanilang daan patungo sa langit sa pamamagitan ng pagsunod at mga gawa ay humadlang sa kanila sa pagkilala kay Jesus bilang ang tagapagligtas na ipinropesiya at ang isa na kanilang hinihintay. Inaasahan nila ang ibang uri ng pag-iipon.
isang tagapagligtas na lulupigin ang kanilang kaaway, ang mga Romano, at magtatatag ng isang bagong kaharian. Nilito nila ang ikalawang pagparito ni Jesus nang itatag niya ang kanyang kaharian, kasama ang kanyang unang pagparito nang iniligtas niya ang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. Ang mga Pariseo at Saduceo ay natakot at nadama na nanganganib sa mga turo ni Jesus at sa mga himalang ginawa niya. Nang ihayag ni Jesus na siya ay Diyos, inakusahan nila siya ng kalapastanganan at hiniling na ipako siya sa krus ng mga Romano. Inilalarawan ng mga talatang ito kung ano ang mayroon si Jesus laban sa mga Pariseo at Saduceo. Gumawa sila ng mga gawa para makita ng mga lalaki. Wala silang katarungan, awa, at pananampalataya. Nang magkagayoy nagsalita si Jesus sa mga karamihan at sa kaniyang mga alagad na sinasabi, ang mga eskriba at ang mga Fariseo ay nakaupo sa upuan ni Moises. Ang lahat ng mga bagay, kung gayon anuman ang kanilang sasabihin sa iyo, na sundin, pagmasdan at gawin, ngunit huwag mong gawin ang kanilang mga gawa, sapagkat sinasabi nila at hindi ginagawa, sapagkat kanilang itinatali ang mabibigat na pasanin na mahirap dalhin at ipinapatong sa mga balikat ng mga tao. Ngunit sila mismo ay hindi magtataas ng isang daliri upang tulungan sila. Ngunit ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang makita ng mga tao. Pinalalawak nila ang kanilang mga pilakterya at pinalalaki ang mga laylayan ng kanilang mga kasuotan at iniibig ang lugar ng karangalan sa mga piging, ang pinakamabuting upuan sa mga sinagoga, ang mga pagbati sa mga pamilihan, at ang tawaging rabi, rabay ng mga tao. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nilalamon ninyo ang mga bahay ng mga balo at bilang pagkukunwari ay gumagawa kayo ng mahahabang panalangin. Kung kaya't tatanggap ka ng higit na paghatol, sapagkat naglalakbay ka sa dagat at lupa upang gumawa ng isang proselita. At kapag siya ay naging isa, gagawin ninyo siyang dobleng laki ng isang anak ng Gehenna kaysa sa inyo. Sapagkat ibinibigay ninyo ang 10 bahagi ng yerbabuena, ng eneldo at ng kumin, at hindi ninyo ginagawa ang mas mahahalagang bagay ng kautusan, katarungan, awa at pananampalataya. Ngunit dapat na ginawa mo ang mga ito at hindi iniwan ang iba na hindi nagawa. Sapagkat nililinis ninyo ang labas ng saro at ng pinggan, ngunit sa loob ay puno ng pangingikil at kalikuan. Sapagkat kayo ay tulad ng mga libingang pinaputi, na sa labas ay nakikitang maganda, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat ng karumihan. Sapagkat itinayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta at pinalamutian ninyo ang mga libingan ng mga matuwid. Kaya't narito, sinusugo ko sa inyo ang mga propeta, mga pantas at mga eskriba. Ilan sa kanila ay papatayin mo at ipapako sa krus. At ang ilan sa kanila ay hahampasin ninyo sa inyong mga sinagoga at pag-uusig sa bawat lungsod, upang sa inyo ay dumating ang lahat ng matuwid na dugo na nabubo sa lupa, mula sa dugo ng matuwid na si Abel hanggang sa dugo ni Zacarias, na anak ni Barachias, na inyong pinatay sa pagitan ng ang santuwaryo at ang altar. Mateo 23, 1-7, 13, 15, 23, 25, 27, 34-35. Pinatigas ng mga Pariseo ang kanilang puso at gustong patayin si Jesus. Sa kasulatang ito, si Jesus ang pumasok sa sinagoga at nagpagaling sa lalaki. Muli siyang pumasok sa sinagoga at naroon ang isang lalaki na tuyo ang kamay. Pinagmamasdan nila siya kung pagagalingin niya siya sa araw ng Sabat upang maisakdal nila siya. Sinabi niya sa lalaking tuyo ang kamay, "Tumayo ka." Sinabi niya sa kanila, "Matuwid baga sa araw ng Sabat na gumawa ng mabuti o gumawa ng masama, ang magligtas ng buhay o pumatay?" Pero nanahimik sila
nang siya ay tumingin sa kanila sa paligid na may galit na nagdadalamhati sa pagmamatigas ng kanilang mga puso, ay sinabi niya sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat niya ito, at ang kanyang kamay ay naibalik na malusog, gaya ng isa. Ang mga Fariseo ay nagsialis at pagdakay nakipagsabwatan sa mga Herodiano laban sa kaniya kung paano nila siya mapapapatay. Marcos 3, 1-6. Ang mga Pariseo ay mga mapagkunwari at hindi nakilala ang mga kasulatan at mga tanda na tumuturo kay Jesus. Iyon ay dahil tumanggi silang maniwala at wala silang banal na espiritu ni Jesus na naninirahan sa kanila. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob mo ay isang pagtukoy sa banal na espiritu. Si Jesus ang nagsasalita sa mga kasulatang ito. Samantala, nang ang isang pulutong ng libo-libo ay nagtipon, anupat sila'y nagyayapakan sa isa't isa, ay sinimulan niyang sabihin sa kaniyang mga alagad, una sa lahat, mag-ingat sa lebadura ng mga Fariseo na siyang pagkukunwari. At sinabi rin niya sa mga karamihan, kapag nakita ninyo ang isang ulap na tumataas mula sa kalunuran, kaagad ninyong sasabihin, ang ulan ay dumarating at gayon ang nangyayari. Kapag humihip ang hanging habagat, sasabihin mo, magkakaroon ng nakapapasong init at mangyayari ito. Mga ipokrito kayo! Alam mo kung paano bigyang kahulugan ang anyo ng lupa at langit, ngunit paanong hindi mo binibigyang kahulugan ang oras na ito? Lucas 12:1-54-55. Nang tanungin ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, sinagot niya sila, ang kaharian ng Diyos ay hindi dumarating ng may pagmamasid, ni hindi nila sasabihin, tingnan mo, dito, o tingnan mo, doon, sapagkat masdan, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob mo. Lucas 17:20-21. Inakusahan ng mga Saduseo si Jesus ng kalapastanganan at hinihiling na ipako si Jesus sa krus. Kaya't kinuha ni Pilato si Jesus at hinampas siya. Nang magkagayoy lumabas uli si Pilato at sa kanila'y sinabi, narito, inilalabas ko siya sa inyo upang inyong maalaman na ako'y walang nakitang kasalanan laban sa kaniya. Nang makita nga siya ng mga pangulong saserdote at ng mga punong kawal ay nagsisigawan na nangagsasabi, ipako sa krus, ipako sa krus. Sinabi sa kanila ni Pilato, kunin ninyo siya at ipako ninyo siya sa krus sapagkat wala akong nasumpungang kasalanan laban sa kaniya. Sinagot siya ng mga Hudyo, kami ay may kautusan at ayon sa aming kautusan ay nararapat siyang mamatay sapagkat ginawa niya ang kaniyang sarili na anak ng Diyos. Dahil dito, hinahangad ni Pilato na palayain siya, ngunit sumigaw ang mga Hudyo na nagsasabi, kung palayain mo ang taong ito, hindi ka kaibigan ni Cesar. Ang bawat isa na nagpapanggap na hari ay nagsasalita laban kay Cesar. Sumigaw sila, ilayo mo siya, layuan mo siya, ipako siya sa krus. Sinabi sa kanila ni Pilato, ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Sumagot ang mga punong saserdote, wala kaming hari kundi si Cesar, kaya't ibinigay niya siya sa kanila upang ipako sa krus. Kaya't kinuha nila si Jesus at dinala siya. Juan 11:1, 4, 6-7, 12, 15-16. 28.36 ang simbahan. Ang sinumang naglagay ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo ay itinuturing na bahagi ng grupong ito ng mga tao. Kung isasaalang-alang mo ang katotohanan na si Jesus ang mataas na saserdote, makikita mo kung bakit ang kanyang mga tagasunod ay tinatawag na kanyang simbahan. Tinatawag din ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na kanyang nobya. Ito ay nilalayong bigyan tayo ng isang larawan kung paano ang ating relasyon kay Jesus ay nilalayong maging. Ito ay sinadya upang maging personal, malapit, matalik at mapagmahal tulad ng sa isang kasal. Huwag malito ang simbahan o ang nobya sa Israel.
Ang simbahan at Israel ay dalawang magkaibang grupo na may natatanging layunin. Kung paanong ibinukod ang Israel, gayon din ang simbahan. Ang simbahan ay isa pang lampara sa madilim na mundo. Hindi pinalitan ng simbahan ang Israel. Nang mangyari ang rapture, inalis ni Jesus ang kanyang simbahan at dinala sila sa langit. Gayunpaman, nanatili ang Israel. Isa sa mga layunin ng simbahan sa hinaharap ay ang mamuno kasama ni Jesus sa lupa sa panahon ng kanyang 1,000 taong paghahari. Nagsisimula iyan sa ikalawang pagdating ni Jesus. Si Jesus ang ulo ng kanyang simbahan, ang kanyang katawan. Binubuo ito ng mga mananampalataya na naglagay ng kanilang pananampalataya sa kanya. Ipinaliwanag iyan sa atin ni Apostol Pablo sa mga talatang ito. Ang mga santo at simbahan ay mananampalataya. Ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay magbigay sa inyo ng Espiritu, ng karunungan at paghahayag sa pagkakilala sa Kanya. Ang mga mata ng inyong pangunawa ay naliwanagan, upang inyong maalaman kung ano ang pag-asa ng kaniyang pagkatawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kaniyang mana sa mga banal, at kung ano ang totoong kadakilaan ng kaniyang kapangyarihan sa atin na nagsisisampalataya ayon sa paggawa ng kaniyang makapangyarihang kapangyarihan na kaniyang ginawa ay gumawa kay Kristo nang siya'y ibangon niya mula sa mga patay at iluklok siya sa kanyang kanang kamay sa mga makalangit na dako, na higit sa lahat ng pamunuan at kapangyarihan at kapamahalaan, at sa bawat pangalan na binanggit, hindi lamang sa kapanahunang ito, kundi maging sa yaon na darating. At inilagay niya ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, at ibinigay siya na maging ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang kanyang katawan, ang kapuspusan niya na pumupuno ng lahat sa lahat. Efeso 1:17-23 New King James Version. Si Jesus ang punong pari. Ang mga mananampalataya ay kanyang tahanan. Kaya nga, mga banal na kapatid na nakikibahagi sa makalangit na pagtawag, isaalang-alang ang apostol at punong pari ng ating pagtatapat, si Jesus, ngunit si Kristo ay tapat bilang anak sa kanyang bahay. Tayo ay kaniyang bahay kung ating panghahawakan ng ating pagtitiwala at ang pagmamapuri sa ating pag-asa na matatag hanggang sa wakas. Mga Hebreo 3:1-6. Sa mga talatang ito, ang simbahan ay ang mga taong umaawit ng bagong awit, at sila ay maghahari kasama ni Jesus sa panahon ng milenyo. Si Jesus ang kordero. Nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda, ang isang kordero na nakatayo na parang pinatay, na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo palabas sa buong lupa. Sila'y umawit ng bagong awit na sinasabi, "Ikaw ay karapat-dapat na kunin ang aklat at buksan ang mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo kami para sa Diyos ng iyong dugo mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa, at ginawa mo kaming mga hari at mga saserdote sa ating Diyos, at tayo ay maghahari sa lupa." Apokalipsis 5:6-10. Sinasabi sa atin ng propetang si Isayas na ang Diyos na ating may likha ay asawa rin natin, sapagkat ang iyong maylalang ay iyong asawa. Yahweh ng mga hukbo ang kanyang pangalan. Ang banal ng Israel ang iyong manunubos. Siya ay tatawaging Diyos ng buong lupa. Isayas 54:5. Inilalarawan ng disipulo ni Jesus na si Juan ang kasal sa pagitan ni Jesus at ng mga mananampalataya sa mga talatang ito. Si Jesus ang kordero at ang kanyang asawa ay ang mga banal. May narinig akong gaya ng tinig ng isang malaking pulutong, at gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng tinig ng malalakas na kulog na nagsasabi, "Aleluya!"
Sapagkat ang Panginoong ating Diyos, ang makapangyarihan, ay nagahari. Tayo ay magalak at lubos na magalak at ibigay natin ang kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat ang kasal ng kordero ay dumating na at ang kanyang asawa ay naghanda ng kanyang sarili. Ibinigay sa kanya na magbihis siya ng maliwanag, dalisay, pinong lino, sapagkat ang pinong lino ay ang mga matuwid na gawa ng mga banal. Sinabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasalan ng kordero. Apokalipsis 11:6-9. 28.3.7 Hentil. Sa malawak na termino, ito ay tumutukoy sa isang bansa o tao na hindi kabilang sa piniling grupo ng mga tao ng Diyos, ang Israel. Sa bagong tipan, madalas itong tumutukoy sa isang taong Griego na maaaring isang taong hindi Judyo. Kaya ang terminong ito ay tumutukoy sa karamihan ng mga taong nabuhay o namatay. Kung hindi ka Hudyo, isa kang Gentil. Sa mga talatang ito, sinabi sa atin ni Apostol Pablo na ang lahat, kapwa Hudyo at Gentil, ay naligtas sa pamamagitan ni Jesus. Kaya't kay Kristo Jesus kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, walang Hudyo o Gentil, walang alipin o malaya, kahit lalaki at babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Kung kayo ay kay Kristo, kayo nga ay binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Galatia 3:26-28 na New International Version. Unang tinanggap ng mga Judyo ang salita ng Diyos. Dahil ayaw nilang marinig ito, nagsimulang mangaral si Apostol Pablo sa mga Gentil. Si Pablo at si Bernabe ay nagsalita ng buong tapang at sinabi, kinakailangan na ang salita ng Diyos ay unang salitain sa inyo. Yamang itinataboy ninyo ito sa inyong sarili at hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Narito, kami ay bumaling sa mga Gentil. Sapagkat gayon, ang iniutos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kita na isang ilaw para sa mga Gentil, upang magdala ka ng kaligtasan hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Gawa 13:46-47. 28.3.8 Mga alagad. Ang disipulo ay tagasunod ni Jesus. Sa panahon ng ministeryo ni Jesus sa lupa ay mayroon siyang 12 disipulo. Tinawag din ni Pedro na Simon, Andres na kapatid ni Pedro, Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, Felipe, Bartolome, Tomas, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, Tadeo, Simon na masigasig at si Judas Iscariote. Naglakbay sila kasama ni Jesus at nasaksihan ang kanyang mga turo, himala at pagpapagaling. Ang mga alagad ang siyang nagtala ng kanilang nakita at narinig para mabasa nating lahat sa Biblia. Kung naglagay ka ng iyong pananampalataya kay Jesus at sumusunod sa kanyang paraan, kung gayon ikaw ay isang disipulo din. Ang 12 disipulo ni Jesus ay inilalarawan sa mga talatang ito. Ngayon, ang mga pangalan ng 12 apostol ay ito. Ang una, si Simon na tinatawag na Pedro, si Andrew ang kanyang kapatid, Santiago na anak ni Zebedeo, si Juan ang kanyang kapatid, Philip, Bartholomew, Thomas, Mateo ang maniningil ng buwis, Santiago na anak ni Alfeo, Lebaius na tinatawag ding Tadeo, si Simon na Zalot, at si Judas Iscariote na nagkanulo rin sa kanya. Mateo 10:2-4. Si Jesus ang nagsasalita sa kasulatang ito. Sinasabi niya sa atin na ang mga disipulo ay sumusunod sa kanya. Ang mga nagmamahal sa kanilang buhay sa mundong ito
ay mawawalan nito. Ang mga walang pakialam sa kanilang buhay sa mundong ito ay pananatilihin ito ng walang hanggan. Ang sinumang nagnanais na maging aking alagad ay dapat sumunod sa akin, sapagkat ang aking mga lingkod ay dapat na kung saan ako naroroon. At pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Juan 12:25-26 na New Living Translation. Itinala ng mga disipulo ni Jesus ang kanilang nakita, at ang kanilang patotoo ay ang bagong tipan. Maraming tao ang nagtakdang magsulat ng mga salaysay tungkol sa mga pangyayaring naganap sa atin. Ginamit nila ang mga ulat ng nakasaksi na umiikot sa atin mula sa unang mga alagad. Lucas 1:1-2 New Living Translation. Sa talatang ito, inulit ng disipulo ni Jesus na si Juan na siya ay isang tunay na saksi sa mga bagay na kanyang isinulat. Ito ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito at sumulat ng mga bagay na ito. Alam nating totoo ang kanyang patotoo. Juan 21:24. Hiniling ni Jesus sa kanyang mga alagad na pumunta at gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga tao. Kung naglagay ka ng iyong pananampalataya kay Jesus, naaangkop ito sa iyo dahil isa ka ring disipulo. Ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea, sa bundok kung saan sila ipinadala ni Jesus. Lumapit sa kanila si Jesus at nagsalita sa kanila na nagsasabi, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa. Humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na turuan silang ganapin ang lahat ng bagay na iniutos ko sa inyo. Narito, ako ay suma sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Mateo 28:16-18-20. 28.3 Tribulation Saint. Kung ikaw ay naiwan pagkatapos ng rapture, mayroon kang pagkakataon na maging isang santo ng kapighatian. Pinili ng mga taong ito si Jesus sa halip na ang Antikristo at huwad na propeta. Ang mga taong ito ay naniniwala na si Jesus ay ang anak ng Diyos, na siya ay namatay para sa ating mga kasalanan, na siya ay bumangon mula sa libingan, at siya ay buhay at naghahari sa langit. Inilagay nila ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Hindi magiging madali ang maging isang santo ng kapighatian at maaari kang maging martir. Ngunit tandaan na ang kamatayan sa lupa ay hindi ang katapusan. Kung inilagay mo ang iyong pananampalataya kay Jesus, mabubuhay ka magpakailanman kasama niya sa isang maluwalhati, bagong katawan. Tutulungan ka ni Jesus na magtagumpay dahil siya ay nagtagumpay. Ang ilang mga santo ng kapighatian ay namartir dahil sa hindi pagsamba sa Antikristo na tinatawag na hayop. Ang Antikristo ay nakikipagdigma sa mga santo ay tumutukoy sa mga taong naiwan na naging mananampalataya. Ibinigay sa kanya na makipagdigma sa mga banal at upang talunin sila. Ang awtoridad sa bawat tribo, tao, wika at bansa ay ibinigay sa kanya. Pinagkalooban siya na bigyan ito ng hininga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita at mapapatay ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng halimaw. Apokalipsis 13:7-15. Ang mga santo ng kapighatian na martir ay ipinakita sa langit sa ilalim ng altar ng Diyos. Inilarawan ito ng disipulo ni Jesus na si Juan para sa atin sa mga talatang ito. Nang buksan niya ang ikalimang tatak, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoo ng kordero na mayroon sila. Sila'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, "Hanggang kailan, Guro, ang banal at totoo, hanggang sa hahatulan mo at ipaghiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa lupa?"
Isang mahabang puting damit ang ibinigay sa bawat isa sa kanila. Sinabihan sila na dapat silang magpahinga sandali hanggang sa ang kanilang mga kapwa alipin at ang kanilang mga kapatid na papatayin din gaya nila ay makatapos ng kanilang kurso. Apokalipsis 6:9-11. Ang mga banal ng kapighatian ay magdaranas ng pag-uusig tulad ng ginawa ni Jesus. Alamin na may gantimpala sa langit na naghihintay para sa iyo kung ikaw ay naiwan at ngayon ay isang mananampalataya. Si Jesus ang nagsasalita sa mga talatang ito. Mapalad kayo kapag kayo'y sinisiraan ng mga tao, pinag-uusig kayo, at pinagsasabihan kayo ng lahat ng uri ng kasamaan ng walang katotohanan dahil sa akin. Magalak at lubos na magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang inusig sa mga propeta na nauna sa inyo. Mateo 5:11-12. Si Pedro, isa sa mga disipulo ni Jesus, ay nagpaliwanag tungkol sa pag-uusig at inihayag na hindi ito dapat ikahiya. Ikaw ay pinagpala. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa maalab na pagsubok na dumating sa inyo upang subukan kayo na para bang may kakaibang nangyayari sa inyo. Ngunit magalak kayo dahil nakikibahagi kayo sa mga pagdurusa ni Kristo upang kayo ay lubos na magalak kapag ang kanyang kaluwalhatian ay nahayag. Kung ikaw ay inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ikaw ay pinagpala sapagkat ang espiritu ng kaluwalhatian at ng Diyos ay nananahan sa iyo. Gayunpaman, kung nagdurusa ka bilang isang Kristiyano, huwag kang mahiya, ngunit purihin ang Diyos na taglay mo ang pangalang iyon. Unang Pedro 4:12-14-16 na New International Version. Kung ikaw ay naiwan, maaari mo pa ring madaig at maging isang santo ng kapighatian. Ang iyong pangalan ay itatala sa aklat ng buhay ni Jesus. Si Jesus ang nagsasalita dito. Ang magtagumpay ay daramtan ng mapuputing damit, at hindi ko aalisin sa anumang paraan ang kaniyang pangalan sa aklat ng buhay, at ipahahayag ko ang kaniyang pangalan sa harap ng aking Ama at sa harap ng kaniyang mga anghel. Apokalipsis 3:5.